Hi fam, good morning. Yesterday, si President Duterte nag-announce ng enhanced community quarantine, which means bawal mo ng mass transportation. Ang mga tao ina-encourage to stay at home if in case that you need to work, social distancing ang kailangan. As much as possible din kung kaya namang mag-work from home, gawin natin ito. But there are also some establishments tulad ng groceries, supermarkets, mga bangko ang nakabukas ngayon to help us sa ating mga basic necessities. What I can say is that our nation is facing a storm right now, and that storm is caused by coronavirus. Honestly, ang virus na to nagko-cause ng fear sa ating lahat. Kaya yung iba sa atin namimili ng sobrang dami at ang iba naman wala na rin mabili. Ito rin ay opportunity naman sa iba na kung saan kikita sila ng mas marami or mas malaki. Ibang tao, iba-iba rin response towards this situation. Pero ano ba dapat ang talagang maging response natin sa ganitong pangyayari sa ating bansa? Una, pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Siya ay sovereign, siya ay in control, siya ang dakilang doktor natin, siya ang matibay na sandigan sa ganitong panahon. Pero siya ay pwede nating sandilan not only in bad times but also in good times. Sabi niya sa kanyang salita, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things which you do not know." Na kung saan sa panahon na ito, mas maigi na lumapit tayo sa Kanya at manalangin. Ipag-pray natin ang ating mga government officials that God will give them wisdom sa bawat decisions na kanilang gagawin. Ipag-pray natin ang ating mga frontliners tulad ng mga doctors, nurses, health workers, kapulisan or kasundaluhan kasi sila yung mga unang humaharap sa mga taong nakapaligid sa kanila o sa mga taong na-infect. Ipag-pray natin ang bawat isa, ang ating kapamilya, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kaopisina na kung saan wala nang iba pang maapektuhan or ma-infect ng virus na ito. God is our refuge and very present help in times of trouble. Siya yung ating dapat sandigan, dapat panampalatayaan. Instead na takot, manampalataya tayo sa Kanya. Instead na mag-worry, magtiwala tayo sa Kanya. Number 2, ingatan natin ang ating katawan. Sundin ang rules and regulation ng ating government. Social distancing kung kailangan mong lumabas. Uminom ng vitamins, maghugas lagi ng inyong kamay, mag-disinfect, gumamit ng alcohol, kumain ng tama, yung prutas at gulay, matulog ng tamang oras. Sa ganyang pamamaraan, mapapanatili nating malakas ang ating katawan. At kung ikaw ay may mga simptomas tulad ng pag-ubo, makati ang throat mo, nilalagnat ka, or anumang simptomas ng coronavirus, ay mas maigi na ikaw ay kumonsulta sa doktor para maiwasan natin ang pagkalat pa ng virus na ito. Number 3, let us grab this opportunity to strengthen our family relationship. Let us build quality time sa ating family members. We can sing together, we can play together, we can have fun together na kahit nandito lang tayo sa bahay. Ito yung moment na kung saan mas mapapalakas, mas magpapatibay natin yung relationship natin sa ating kapamilya, kapuso, kaibigan o ka-works, kung sino pa man yan, nakasama natin sa bahay. Kasi alam natin na pag malakas or matibay ang samahan ng ating pamilya, of course magiging matibay din yung ating community. Alam po ang bansa natin ngayon ay umaharap sa bagyo dulot ng coronavirus. Maaaring ang bawat isa rin sa atin ay maharap sa bagyo ng buhay. Pero tandaan natin na ang bawat bagyong dumarating sa buhay natin ay may katapusan. May panibagong umaga, panibagong pag-asa ang naghihintay sa ating lahat. Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos na siya ang may kontrol ng lahat ng bagay at kaya niya na lunasin, sagutin ang lahat ng ating mga dalangin. Instead of us spreading fake news, instead of us spreading fear, let us spread hope and love that comes from the Lord. Let us pray. God, we thank you for this wonderful day. We thank you, Lord, because we know that you are in control of everything. We know, Lord, na sa kabila ng sitwasyon na kinakaharap ng bansang ito, alam mo pa rin po ang nangyayari sa aming lahat. Kaya Lord, we are praying for your hands to move sa bawat isa. For those who are
working, Panginoon, sa hospitals, mga health workers, yung mga officials namin, Lord. May you give them wisdom. May you protect them from this virus, Lord. We pray na ikaw yung patuloy na magpapalakas ng kanilang katawan, ilayo niyo po sila sa kapahamakan. Dalangin namin yung government namin, Panginoon, na bibigyan niyo po silang katalinuhan sa bawat decisions na kanilang mga gagawin. And for our family, Lord, we pray that your hands will always protect us. Give us strength, Lord, yung physical bodies namin, Lord, laban sa virus na ito. And we pray for that virus, Lord, na ikaw yung may control nito. Alam namin na ikaw yung magpapatigil nito, ikaw yung magpapahinto nito, ikaw yung mag-aalis ng virus not only sa bansa namin but also sa iba't ibang bansa na na-infect din, Panginoon. Ikaw rin po, Panginoon, yung magpagaling sa mga taong na-infect. I-restore niyo po yung strength nila. And we also pray for the scientists, Lord, that you give them wisdom so that they will be able to find cure, they will be able to produce an antidote sa virus na ito. Thank you, Lord, because you are sovereign, you are in control, you are our refuge and strength in times of trouble. Salamat po sa oras na ito na binigay niyo po sa amin. We love you in Jesus' name. Amen. So, God bless you, God bless the Philippines, and God bless all the nation.